Sabi nila, bakit lumbuhay si Brad Eli? Hindi kayo nagtanong. Mga Wala nga, tinur mga tinuruan lang naman kayo kung kailan patay na yung tao, tsaka kayo nagsasalita. wala nga kasing ganitong nangyari during the time of Soriano. Ako, ang masasabi ko dyan, personally, kung hindi namatay siguro yung matanda, nasa loob pa rin ako, inaamin ko naman yan. Huwag na nating pagtalunan yan. Hmm. Kaya ko Ano lang lang, nakita yung difference kasi iba na yung pinangangaral nung matanda sa nangangaral ngayon. Doon ko hypothetical napansin may yung sinasabi nila. discrepancy. Yes, brothers, hypothetical yung sinasabi nila. Kaya nga, wag na nating gawing issue yan. So, okay. Talaga namang kung buhay pa ngayon yan, nandyan pa rin ako. It just so happen, patay na nga Wala na tayong Hmm. magagawa. May Nandito na mabubuhay pa. tayo ngayon. Ito na ngayon ang pressing issue. Sagutin yung mga doctrinal error. Bakit hindi sinasagot? Narinig ko pa tol, merong minilabas yata si hindi ko alam kung sino yung nag-post, si Kira Yamato yata. Sabi niya, gawin pa natin ang lahat ng ating pwedeng gawin para maipangaral ang salita ng Diyos. Talaga ba? Bakit hindi Ay, kasama yung Bible Expo at brothers, itanong mo kay Soriano? brothers, masabat lang kita saglit kasi ito yung gusto kong sabihin na nakakalimutan ko palagi. Ang sabi ni Daniel Rason, yun daw mangangaral, hindi daw isinugo para mangaral sa labas ng iglesia. Kailan niya sinabi yan? Kung di ako nagkakamali, this worship service or pasalamat. O, alam mo na, bigyan mo ako ng file para mapakinggan ko. Sige. Tapos kaya ko nga ano yung nakasulat sa Mateo 28:19 hanggang 20. Magsiyaon nga kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin. Paano mo maituturo? Paano mo sila mapapangaralan? Yung mga nasa labas, kung hindi ka pala at saka ibig sabihin, mali yung ginawa ng uncle niya. Yeah, ano yun? That is biblically illogical, bro. It's Kasi nga, hindi ka unbiblical. marunong mangaral. Hindi naman kaya marahas na paratang lang yung sinasabi mo. Patunayan niya. Nasa kanya yung burden of proof. Kung talagang marunong ka mangaral, edi mangaral ka, mag-Bible expo ka. Ganun, yun lang naman ang battle cry ng mga kapatid. Bakit hindi ka nagba-Bible exposition? When in fact, kaya lang naman, umanib ang multitude ng mga kapatid because of that Bible exposition. Ngayon, tinanggal mo yung Bible exposition. Pinalitan mo ng good works. Good works. Actually, yun nga ang hinihiling natin, no? Kahit isang araw lang sana mag-Bible expo siya. Hindi niya kayang gawin yan. Hindi niya kayang gawing mag-Bible exposition. Kaya pating pagdodoktrina, biro mo patay na yung matanda. Pinapagod niya pa yung mga video ni Tapos, ito yung nakakatawag ng pansin dito. Bakit yung doktrina, yun yung piniplay mo, pero karamihan ng mga video na binili ng uncle niya na nagbigay sa kanya ng katungkulan sa iglesia, pinagdidelete niya. Sinabi ng uncle niya, mga kapatid, marami na akong mga video ng pangangaral na sufficient na sa inyo para maligtas. I-play nyo na lang. Bakit ngayon tinanggal? Biro mo, yung pinagpaguran ng matanda ng mga debate, ng mga Bible exposition, itanong mo kay Soriano, wala na sa website ng ang dating daan. Wala na kasi ano na yun irrelevant na siguro sa panahong ito kasi nung na-record yun napakatagal na Alam mo naman ang doktrina diyan sa loob, paiba-iba, pabago-bago. Paano yan, Brad Ace? Alam mo, hindi nila pwedeng maging leeway yun eh. Ibig sabihin, yung Bible, hindi na rin natin dapat basahin at paniwalaan. Kasi mas matagal na yan eh. Itong Bible eh. Hindi kasi ang ano nila diyan is stronghold yung nasa Isaiah, sila namang nangamamali sa diwa darating sa pagkaunawa.
hindi na ba kayo na dumating sa sa pagkaunawa? Lagi na lang bang yan ang magiging stronghold ninyo na silang nangamamali sa diwa? Darating sa pagkaunawa? Hanggang Pa- kailan kayo Kaya nga sabi ng Panginoong Kristo, itong lahing ito kakaunti ang pananampalataya. hindi naman totoo yun eh. Actually, ano lang yun eh, it's a misinterpretation, taking it out of context. Silang nangamamali sa diwa. Kung kayo ang pinatutungkulan yan, bakit naman yung supposedly naitama na, mababago pa uli? Ilang version ba ng katotohanan ng kailangan para mapatunayang mali at naitama ang diwa? Exactly. Mali eh. Dapat isang palagay mo na, bigyan na natin sila ng ng lisensya ng pardon. Dapat pag naitama, hindi na uli itatama kasi lalabas yung source nung tamang aral o ng pagkaunawa. Lalabas nagbabago-bago rin. Mhm. Na-imagine mo yung ginagawa nila sa Diyos. Ginagawa nilang flexible ang moral ng Diyos. Pinakita. Pwede ko namang itago na yun kasi considered na nawawala na Kaya lang hindi kasi kami ganun Kaya nga hindi sila makaano. Ni piso hindi kami nagnakaw diyan sa pamilya na yan. Mhm. Yun na nga. Anyway, batiin muna natin yung mga nakikinig na, tol. Mm. Si Ellen Cruz de los Santos, si Wency Badwens. Etong isa hindi ko pwedeng banggitin eh. Mm. Yeah, kaklasiko. Oo. Julieta Masikat, Brad Brandy. Uy, umakit pala sa'yo si Brad Brandy. Oo, makiat nagsalita si Lord Bandy. Ang Hindi ko dami pa mo. napapanood. Hindi. Panoorin ko. Oo. Edwin Hoxon, Popot Jopot, si Doc Dean. Kamusta, Mang Kepweng? Mm. George Cruz, Edgar Diaz, Miss D, how are you? Eco Aligato, Chris Esguera, Jimmy Borromeo, Brad Rolly Insular, kamusta tol? Marina Batan Herona, Joseph Dino, Jessamy Catherine, ang presidente ng PPP. Oo, nagpapabati siya. Hello kay Sister Jessamy Catherine. Ayun. Yun, sana mga kapatid, as soon as, ayan, si Ben na doon sa, thank you tol sa pagbati. Ayan. Sana tol, sana maano ko yung tungkol sa, eto naman, hindi naman po sa akin galing ito. I-curate ko lang po in a way na ma-present sa PPP yung tungkol nga sa belief, yung biblical belief about hell, kung ano talaga ang hell. Mm-hmm. At pagka din binuksan kasi natin to, dikit-dikit na to. Mm-hmm. Pati yung Eden, the restored Eden, yung relationship ng Diyos sa tao. Yun ang maganda kasi, bro, pag nagbabasa ka talaga ng Biblia, never ending na yung mga follow-up questions. Mm-hmm. Na for 5 years, talaga ba, kung talagang sugo ng Diyos yung naiwan dyan sa loob, bakit nagpapaikot-ikot ang paksa sa pag-ibig at gawang mabuti? Naintindihan natin, sabi niya, hindi na siya nandito para maghalukay ng hiwaga. Ito Mm-hmm. namang mga bagay na to, hindi hiwaga ito kasi ang katunayan, mayroong ibang nakaalam yung mga Bible scholars and ordinary preachers, mga apologists, alam nila Kasi Yes. hindi naman itatago ito. Lahat naman ng makakabasa, marirealize na yun talaga yung tinutukoy na impyerno sa Biblia. Kaya para takutin tayo, no? Maiimpyerno kayo pag umalis kayo dito. Baka hindi nyo alam kung ano kahulugan ng salitang impyerno. Baka ang naiisip nyo lang yung literal na apoy at asupre na mali naman. Yan. Yan ang natin. Mali yun, tol. Mali pala yon. Mali yun. Mali. Napakamali. At pagka diniscuss natin yan. Ako mismo, tol, na ko, sabi ko, tignan mo nga naman, may ganito pala. Yes, actually, parang nakukuha ko na yung yung gist ng sinasabi mo. Kasi merong isang pope, sinabi yan.
Yeah. Yung Pope na yun, particular Pope na nagsabi niya, si Pope John Paul II. Oh, ito pa isa, no? Alam mo ba yung mangangabayo, yung fourth horseman, yung Yeah, nakasakay yung, sa kabayong maputla? oo. Nasa ano yun, Apokalipsis 20. Ang sabi Oh, doon, ay hindi, yung four horsemen, ano. Ang ibig ko sabihin, yung mangangabayo na nakasakay sa kabayong maputla, ang mhm. nakasakay doon, naaalala mo kung sino? Dalawa. Sino? Si Kamatayan at saka yung Hades. Aha. Alam mo rin ba na yung kamatayan at Hades na yun, ibubulid yun sa dagat-dagatang apoy? Yes, nakasulat siya sa Alam mo? Yes. Oh. Paano mo susunugin ang kamatayan at ang Hades sa isang literal na apoy? Yes. Paano nga ba? Kasi mali nga yung tinuro na literal na apoy yan. Kasi ang narinig ko dyan, may file ako niyan eh. Siguro i-share ko yan pag sa PPP. Sabi ni Bess, sabi niya, darating ang panahon, sabi niya ganon. Ibibigay ng Diyos ang nasa ng puso ni Satanas. Mhm. Gustong-gusto niya itong lupang ito, ibibigay sa kanya ng Diyos to. Uulan pagkakasi kinalagan na si Satanas, magsisipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kukubkubin ang kampamento ng mga banal. Pero bago pa man sila makaporma, uulan mula sa langit ng apoy. Susupukin sila, di ba ganon? Kaya itong earth, sabi ni Bess, ito ang magiging hell. Yes. Nung narinig ko yun, sabi ko, hiwaga sa akin yun eh. Ang Aha. nagbigay na sa akin nun, si Brad James Tuason na namatay nung nakaraang taon. Mm. Mahilig kasi Nasa- mag-record si Brad James, di ba? Oo, Tuwan-tuwa siya ako nun. sa Tuwan-tuwa ako nun, pero mali pala yun. Aha. Mm-mm. Hindi Paano pala, ha? naging mali? Eh, sa Apokalipsis 20:14, kung di ako nagkakamali, Mm. ibubulid sa lake of fire ang kamatayan at ang Hades. Mhm. Kung literal na apoy yun, spiritual yan eh. Ang kamatayan is a power, kapangyarihan yan eh. Sabi ni Mhm. Kristo, di ba? Sino man nagsabi nun? Ang kahuli-hulihang kaaway na pasusukuin ay ang kamatayan. Yes, amen. Di ba? Yun namang Hades, domain yan ng mga patay. Pag Ah, namatay ka, dyan ka pupunta. mhm. Pero meron timeline din yan. Nasabi ni Brad Eli rin naman na yun daw ngayon daw wala pang nasa langit. Kasi sabay-sabay tayong sasakdalin, di ba? Actually, Brady, sasabihin ko, I was about to say that. Sabi ni Bess, wala pang nasa langit. 'di ba merong nagsasalita sa ilalim ng dambana? There you go, very good. Di 'Di ba? ba? Yung mga dugo ng mga banal. Ng mga banal, hanggang kailan mo kami hindi pagiganti? Sumisigaw sila ng revenge. Yeah. So, meron na talaga. At may kaugnayan yan doon sa nung namatay si Kristo, pumunta siya sa kalaliman. Yes, Nangaral siya doon. nakaral siya. Oo, yun ang sabi, nangaral daw. Pero Oo. ang nangyari talaga doon, ano siya yung kasing kalaliman na yun, yun nga yung Hades. Mhm. Domain yan ng mga patay. Diyan Yes. napupunta yung mga namatay. Nandun siya to declare his victory over death. Yes. Kumbaga pinuntuhan niya yung teritoryo ni kamatayan, ng Mhm. kamatayan, at dineklara niya after 3 days, mabubuhay uli siya. Mhm. At yung mga nandoon, kasi dalawa yan tol eh, yung mga masasama, yung mga unbelievers, dun sila sa kung saan napunta yung mayaman. Yung sa Mhm. parable ni Jesus Christ about um, Ni sa Lazaro. Lazarus and the rich man, di ba? Yes. Nag-aalab, pinahihirapan siya, di ba? Pero mayroong great chasm, mayroong
pagitan between the two of them para yung nasa kabila hindi makaparoon sa kabila. Yes. Humiling nga yung rich man, di ba? Amang Abraham, utusan mo naman si Lazaro. Itubog yung kanyang dulo ng daliri para magkaroon ako ng kaalwanan sa alab na kinaroroonan ko. Mhm. Yang ano na yan, yang mga nasa Abraham's bosom, pagpunta ni Kristo at nabuhay siya maguli, kinuha niya na lahat ng nandyan sa Abraham's bosom. Kaya, after the resurrection of Jesus Christ, kumbaga parang temporary holding place yan. Mhm. Ngayon, kunyari, ikaw, banal ka sa paningin ng Diyos, namatay ka, hindi ka nadadaan dyan. Mhm. Kinlaim na ni Kristo ang victory, diretso ka na sa dambana ng Panginoon. So, Siyempre, may mga mali katibayan talaga. tayo dyan. Next na lang pag diniscuss natin. Yes. Di Actually, naman, talaga, di naman mali-mali. ako magbabanggit ng walang basihan. Yes. Actually, Brad Ace, gusto ko nga banggitin yan sa'yo sometime nung isang beses na nagkausap tayo. Kaya lang, alam naman pag magkausap tayo, limited lang yung ano, dahil yung time difference natin, tapos yung mga pinagkakaabalahan natin sa buhay. Na ano ko, na sumagi sa akin yan at kung natatandaan mo, meron akong gusto sabihin sa'yo, nakalimutan ko lang, sabi ko, yun. Yung merong mga kaluluwa nasa dambana, nasan ba yung dambana? Hindi ba nasa langit? Sabi ni Soriano, wala pa daw na nakakakyat sa langit. Ang basihan niya kasi dyan, yung upang sila'y maging sakdal na bukod sa atin. Sabay-sabay daw tayong pasasakdalin. Again, it's a failed theology. Mali yun. Incoherent yun sa mga katotohanan na nakasulat. Incoherent yun. Actually, yung yung theology ng nung sinasabi ni ni Brad Johnston pala. Totoo 'yun. Kasi rin ako, pinag-aralan ko rin. Sabi ni Edwin Hocson, interesting yung impyerno, Brad Ace. Marami kang atraso sa amin, bro. Mga paksa na inaabangan namin na pinabramis. Pasensya naman, Brad. Kasi madali lang naman eh. Kaso, syempre, ayun nga, sabi ni Mrs., sigurado ka na ba dyan? Sabi niya gano'n. Ay, mahirap lang pong, kasi pag binitawan mo na yung salita, hindi mo na pwedeng atrasan yan eh. Pwede ka nang scrutiny ng mga tao. So, syempre, kinocurate ko lang siya, Brad. Sino yung nagtanong nun? Brad Edwin, in a way na kaya mong, sabi nga ni DK, ba't mahirap yan? Sabi niya, kailangan pag naglabas ka, kaya mong ilaban ng pukpukan ng bayag. Brad Ace, meron na gano dito. Insular yung apelido. Ano yan? Dati yung nandito sa Nag-comment siya na sa US ka pa. Oo. Dating naglo-local dito yan. Best friend yan ni Matthew Perez. Yung kamukha ni John Lloyd Cruz. Ayan. Sabi ni Ben, rain check sa mga paksahaba na ng listahan. Oo, ano lang mga kapatid, hindi naman kasi yan eh. Hindi ka mukha nung nangangaral sa loob, parang mararamdaman mo hindi nag-effort talaga pag nagpaksa. Cherry picking dito, cherry picking doon, tapos pagtatahi-tahiin, makakagawa ng isang kwento. Ito po, kaya gusto kong ma-share sa inyo. Una, narinig ko to kay West Huff eh. Sabi ko, teka, na-pick yung interest ko. Dahil kinross reference ko siya kay Michael Heiser. Yung mga talagang world-renowned Christian apologists. At pwede mo na rin sabihin mga preacher. Tapos nagbasa rin ako ng mga libro. Nag-search din ako sa YouTube, sa internet. They all point to the same teaching about hell. Sabi ko, ito kako. So, inaano ko lang po, kinocurate ko lang. Hopefully, may awan Diyos ma-discuss natin yan. At once diniscuss naman natin, alam ko naman ang responsibility, Brad Badong. Ready naman akong tanungin about that. Hindi ako yung magsasalita lang tapos I don't invite questions.
Yes. Kasi kapag naglabas ka niyan, dapat naka-ready kang matanong. At gano'n kasi ako eh. Sabi ko, paano ito? Paano yun? Kasi may alam akong ibang talata. Hindi ba kontra ito dito? Hindi ba kontra doon? At Mhm. nung nakita ko yung mga sagot, talagang walang kontra-kontrahan doon. Mhm. Ayun, napakaganda. So, Yes. hopefully. Actually, Brad Ace, kung hindi ako nagkakamali, sa ilang mga live na umakyat si Brad Elios, si Brad Los, sa live ko, meron kaming mga napag-uusapan regarding dyan. At in private also, meron kaming napag-uusapan. Alam mo ba that this thing is ganito, ganyan, sabi. And yung kapatid na matandang worker na nakausap ko kanina, mabanggit ko lang uli. Kasi sabi niya sa akin, pwede mong banggitin, sabi niya ganyan. Mag-iingat ka na lang na magkaroon sila ng idea kung sino ako. Nanonood siya, siguro nanonood siya or manonood siya after this. Ang isa sa mga napag-usapan namin, alam mo ba, sabi kong ganyan, hindi exclusive, walang tinuro ang Panginoong Kristo na exclusivity. Kaya nga pinagbawalan niya yung mga apostol na pinagbabawalan yung mga tao na gumagawa ng himala, nagpapagaling sa pangalan ng Panginoong Kristo. 'Di ba? Meron talatang ganito. Ay, oo nga no, sabi niya ganyan. Kasi nga walang exclusivity itinuro ang Panginoong Kristo. And wala kang mababasa sa Biblia na yung mga nag-exit, sinabihan ng mga apostol, not even the Lord Jesus Christ, sinabihan niyang kampo ni Satanas. Biruin mo, si Apostol San Pablo, ipinapanalangin niya pa yung mga nag-exit. Sabi ni San Pablo, pagkalooban nawa ng habag, yung sambahayan ni Onesiporo, ganoon po kasi yung mga taong natuto ng mabuting aral sa Panginoong Kristo. They will not condemn you, they will not judge you. Iba itong itinuturo ni Daniel Rason. Pagka nag-exit ka, kampung ka na ni Satanas. Yeah. At yun nga, parang minsan nakakaano na rin eh. Kaya nga mayroon akong pinost kanina. Sabi ko, bakit kayo, di ba, tinatanong pa nung isa, masaya ba yung birthday ni Ace? Sabi ko, what do you care, di ba? I mean, gusto mo bang umattend? Welcome ka naman. Lahat sila, meron silang nasasabing tanong sa akin. Ang sagot lang nung mga tinatawagan nilang mga umexit na rin. Bakit hindi po kayo magtanong kay Ace? Ba, di ba? Ba't Mm. takot ba kayo? Hawak nyo ang number ko, mga taga-LA. At kahit mga kapatid outside of LA. Hindi ko naman kayo aawayin, pangako ko sa inyo. Ang pag-usapan lang natin, aral. Walang personalan. Diba? Kahit kanino, hindi natin magiging topic yan. Walang ad hominem. Mm. Mag-usap tayo about aral. At ako, hindi naman ako nagpapakilalang marunong sa Biblia. It's just that, finally, after 28 years of being a worker, na nakadepende ako kay Bes, naggumawa ako ng sarili kong research. Nakinig ako sa mga pwedeng pakinggan, nagbasa ako ng libro, at dahil doon, may awa ang Diyos. Nakikita mo naman yung mga sound doctrine kung itukoy, yung mga Christology, pati Brad, nanyo na yun. masabat lang kita kasi meron kang sinabi kanina na naging dependent sa pagtuturo ni Brad Eli. Well, totoo yun kasi noong time ni Soriano, tayo nakulong tayo dun sa idea na hindi ka po pwedeng uh, kasing tawag dito, humigit dun sa itinuturo, sinusustain sa'yo. Nevertheless, mamamarkahan ka na na nagpantas sa sarili. Yun, totoo yun. Tsaka ako, inaamin ko, pag tinexto na ni Bradley, hindi ko nababasahin yung buong kapitulo. Satisfied na ako dun, bro. Mm-hmm. Kasi yun ang naituro sa atin eh. Maging tayo eh, sabi niya, bastante. Dapat, Yeah. ka na, kampante ka na. Huwag hindi ka na nagtatanong pa. Basta itinuro sa'yo, tanggapin mo na lang.
In a way, nagturo sa atin yun ng katamaran. Mm. Hindi na tayo nagbabasa ng Biblia. Alam mo ba, Brad Ace, mali pala yung ganon na maging ano ka na lang, maging kampante ka, panatag, na hindi naman itinuro ng Panginoong Jesucristo yon. Kasi ang Panginoong Jesucristo, He is entertaining question. 'Di ba? Kaya nga nagtatanong siya. Kaya tinanong niya yung isang kasi yung sinabihan niya, maliban na ang tao'y maipanganak na muli. Si Nicodemo. Si Nicodemo, sabi niya, malibang ang tao'y maipanganak na muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. So ang Panginoong Jesucristo open. Kaya nang tanong siya, paano siya maipapanganak na muli? Papasok ba siya uli sa bahay bata ng kanyang sinapupunan ng kanyang magulang? Mainit to si George Cruz, sabi, ipa-newspaper daw at hamunin ng live debate. Matalino ka pa sa honor. Ay, alam mo, George Cruz, yan ang inaano sa atin dati, kahit nung buhay pa si Bes. Sabi niya, itong mga ito, matatalino pa sa honor. Okay, palagay na natin, totoo, granting, matalino pa kami sa honor. Balik naman natin sa kanila. Kayo naman, mas matutuwid pa kayo sa Diyos. Sabi kasi sa labas, Diyos ang humahatol. Ba't pinangunahan nyo ang Diyos? Yung dapat ang Diyos humatol, hinatulan nyo na. Lumabas kami sa samahan ninyo, pero para sa inyo, maimpyerno na kami. O ano ang mas malala? Magaling pa sa honor o mas marunong pa sa Diyos? Brother Ace, sundan natin sila dun sa argumento nila na matatalino pa kayo sa honor, magaling pa kayo sa honor. Kayo pala ang honor. Dapat mas magaling nga talaga kayo kaysa sa amin. Kaya lang, it shows the contrary. Sabi nila, bakit dumbuhay si Brad Eli? Hindi kayo nagtanong. Mga tinuruan lang naman kayo kung kailan patay na yung tao, tsaka kayo nagsasalita. Wala nga kasing ganitong nangyari during the time of Soriano. Ako, ang masasabi ko dyan, personally, kung hindi namatay siguro yung matanda, nasa loob pa rin ako, inaamin ko naman yan. Huwag na nating pagtalunan yan. Kaya ako lang nakita yung difference kasi iba na yung pinangangaral nung matanda sa nangangaral ngayon. Doon ko napansin, may discrepancy. Yes, brothers. Hypothetical yung sinasabi nila. Kaya nga, wag na nating gawing issue yan. So, okay. Talaga namang kung buhay pa ngayon yan, nandyan pa rin ako. It just so happen, patay na nga. Wala na tayong magagawa. Nandito na tayo ngayon. Ito na ngayon ang pressing issue. Sagutin yung mga doctrinal error. Bakit hindi sinasagot? Narinig ko pa, tol, merong minilabas yata si hindi ko alam kung sino yung nag-post, si Kira Yamato yata. Sabi niya, gawin pa natin ang lahat ng ating pwedeng gawin para maipangaral ang salita ng Diyos. Talaga ba? Bakit hindi kasama yung Bible expert? Itanong mo kay Soriano. Brothers, masabat lang kita saglit kasi ito yung gusto kong sabihin na nakakalimutan ko palagi. Ang sabi ni Daniel Rason, yun daw mangangaral, hindi daw isinugo para mangaral sa labas ng iglesia. Kailan niya sinabi yan? Kung di ako nagkakamali, this worship service or pasalamat. No, alam mo na, bigyan mo ako ng file para mapakinggan ko. Sige. Tapos kaya ko nga ano yung nakasulat sa Mateo 28:19 hanggang 20. Magsiyaon nga kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin. Paano mo maituturo? Paano mo sila mapapangaralan? Yung mga nasa labas, kung hindi ka pala at saka ibig sabihin mali yung ginawa ng uncle niya. Yeah, yun? That is biblically illogical, bro. Kasi nga hindi ka marunong mangaral. Hindi naman kaya marahas na paratang lang yung sinasabi mo. Patunayan niya. Nasa kanya yung burden of proof. Kung talagang marunong ka mangaral, di mangaral ka, mag-Bible expo ka.
Ganun, yun lang naman ang battle cry ng mga kapatid. Bakit hindi ka nagba-Bible exposition? When in fact, kaya lang naman, umanib ang multitude ng mga kapatid because of that Bible exposition. Ngayon, tinanggal mo yung Bible exposition. Pinalitan mo ng good works. Good Ah, works. Actually, yun nga ang hinihiling natin, no? Kahit isang araw lang sana mag-Bible expo siya. Hindi niya kayang gawin yan. Hindi niya kayang gawing mag-Bible exposition. Kaya pating pagdodoktrina, biro mo, patay na yung matanda. Pinapagod niya pa yung mga video ni Tapos, ito yung nakakatawag ng pansin dito. Bakit yung doktrina, yun yung piniplay mo. Pero, karamihan ng mga video na binili ng uncle niya, na nagbigay sa kanya ng katungkulan sa iglesia, pinagdidelete niya. Sinabi ng uncle niya, mga kapatid, marami na akong mga video ng pangangaral na sufficient na sa inyo para maligtas. I-play nyo na lang. Bakit ngayon tinanggal? Biro mo, yung pinagpagura ng matanda na mga debate, na mga Bible exposition, itanong mo kay Soriano, wala na sa website ng ang dating daan. Wala na kasi ano na yun irrelevant na siguro sa panahong ito kasi nung na-record yun napakatagal na Alam mo naman ang doktrina diyan sa loob, paiba-iba, pabago-bago. Paano yan, Brad Ace? Alam mo, hindi nila pwedeng maging leeway yun Ibig sabihin, yung Bible, hindi na rin natin dapat basahin at paniwalaan. Kasi mas matagal na yan itong Bible Hindi kasi ang ano nila diyan is stronghold yung nasa Isaiah, sila namang nangamamali sa diwa darating sa pagkaunawa. Hindi na ba kayo na dumating sa sa pagkaunawa? Lagi na lang bang yan ang magiging stronghold ninyo na silang nangamamali sa diwa darating sa pagkaunawa? Hanggang kailan kayo Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, itong lahing ito kakaunti ang pananampalataya. Hindi naman totoo yun Actually, ano lang yun it's a misinterpretation. Taking it out of context. Silang nangamamali sa diwa. Kung kayo ang pinatutungkulan yan, bakit naman yung supposedly naitama na, mababago pa uli? Ilang version ba ng katotohanan ng kailangan para mapatunayang mali at naitama ang diwa? Exactly. Mali Dapat isang palagay mo na, bigyan na natin sila ng ng lisensya ng pardon. Dapat pag naitama, hindi na uli itatama kasi lalabas yung source nung tamang aral o ng pagkaunawa. Lalabas nagbabago-bago rin. Mm-hmm. Na-imagine mo yung ginagawa nila sa Diyos. Ginagawa nilang flexible ang moral ng Diyos.